Naniniwala ang ilang eksperto na malabo na ang panukalang i-review ng Korte Suprema ang pagpapaalis sa pwesto kay dating Chief Justice Renato Corona sa gitna ng umano'y pang-impluwensya ng Malacanang sa ilang senador noong paglilitis. Balita hatid ni Sandra Aguinaldo. A petition for review by Sergio Rayray can now be filed in the Supreme Court itself to question the validity of the decision of the impeachment court on the ground that there was extrinsic fraud in the form of bribery of the senator judges, 24 senator judges. Ito ang ideyang pinalutang ni Senadora Miriam Defensor Santiago kaugnay sa impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona. Maaari raw i-review ng Korte Suprema ang desisyon ng Senado na alisin sa pwesto si Corona kung maipapakita ng mga ebidensya na sinuhulan ng Malacanang ang mga senador kapalit ng hatol na guilty dito. Pero para sa tatlong legal experts na nakausap namin, malabong mangyari ang judicial review na ideya ni Santiago. Si former UP College of Law Dean Pacifico Agabin naniniwalang maling kinausap ng Pangulo Revilla tungkol sa impeachment ni Corona. Pero tingin daw niya, malabo nang mabago pa ang guilty verdict na impeachment court. Pwede raw sulatan ni Corona ang Senado dahil Senado lamang ang pwedeng mag-review ng desisyon nito. Pero malamang naman daw, hindi papayag ang Senadong gawin ito. Ang remedy na lang ni Chief Justice, political remedy na lang, Igan. Kasi pag tapos na yung impeachment at mayroon ng conviction, hindi na pwede, hindi naman kagaya sa husgado na pwede pang ma-revive yung kaso. Ganito rin ang pananaw ni Dean Antonio Lavinia ng Ateneo School of Government. Pwede lang daw makialam ang Supreme Court sa hakbang ng Kongreso kung nagkaroon ng pag-abuso o grave abuse of discretion sa impeachment trial. Nakita natin na pinag-usapan ng Senado, may mga ebidensya binigay, nag-speech pa sila ng bawat isa kung bakit gano'n ang desisyon nila. So makita mo na may deliberation sila yung Senado dito. Sa tingin ko, mahirap sabihin, imposible sabihin na may grave abuse of discretion. Matagal na rin daw lipas ang 60-day period para makadulog si Corona sa Supreme Court. Halos 2 taon na rin ang lumipas mula nang mahatulan siya. Bukod dito, sabi ni Attorney Rowena Daroy Morales, Director ng Office of Legal Aid ng University of the Philippines, wala rin namang sapat na basihan para magsagawa ng review ang Supreme Court. Si CJ Corona ba mismo ang magpa-file ng kasong to? Anong kakaso niya? Yun eh. I don't think as CJ he will do that. It's a political question. Diba? And the Supreme Court will not touch on political questions unless there is yung tinatawag nating grave abuse of discretion. Para maisulong ang review, kailangan dumulog si Corona sa Korte Suprema pero hindi raw masabi ni Attorney Tranquil Salvador, naging abogado ng dating punong maestrado, kung interesado pa rito ang kanyang dating kliyente. Hindi raw dapat baliwalain ang panukala ni Santiago. Meron rin po dito nakapasok ang public interest. So maybe interested individuals like lawyers, maybe mga kababayan natin who feels that the institution as a whole should be protected, baka namang gusto nilang dalhin din po ito. Sandra Aguinaldo, GMA News.